For today's video mga idol, meron tayong share o re-review na Bluetooth speaker. Ang brand nito is yung Robot at ang model nito is RB290. Itong brand na to ay made in Indonesia pero assembled sa China. Ito naman yung kasama ng ating package content. Syempre yung ating main speaker. USB cable na Type-C, instruction or manual, at the same time ito na din yung kanyang warranty card. So maganda yung quality ng speaker guys, made of ABS plastic itong casing niya. Tapos meron siya ditong metal grill or mesh, at dual speaker siya, 5 watts 5 watts, kaya stereo siya na 10 watts. Tapos dito may LED strip yan. Dito naman sa ilalim may rubber foot para i-support yung speaker natin sa vibration. At dito sa stop, nandito yung kanyang mga main button like menu, minus or backward track, play and pause, volume plus or forward track. Dito naman sa likod, nandito yung kanyang switch na power on and off. Meron siyang auxiliary, which is good. EF card or SD card, USB slot, and then naka-USB Type-C na din siya. Yung speaker na to ay medyo may kahabaan, kaya para sa akin ay parang mini soundbar na din siya. So 12 inches po ang haba nito. Tapos yung height niya naman nasa 2.5 inches. Tapos yung kanyang lapad ay nasa 2 inches. Ito naman yung specs at features ng speaker na to. Bluetooth 6.0, RGB lights, double bass boost tube. So napansin ko nga po, wala po siyang passive radiator. Tapos 8 hours of playtime. Tapos meron siyang TF card and USB. Tapos include na din natin yung auxiliary in. Tapos ang nakalagay dito ay yung battery niya ay nasa 1,200 mAh rechargeable Li-ion battery. So buhayin na natin yung speaker natin guys para malaman natin kung ano yung pop-up sounds niya. Bluetooth mode. So ayun guys, meron siyang voice prompt na Chinese character na babae. Pero ulitin ko sa inyo, hindi siya ganong kasakit sa tenga. Tama lang yung lakas niya. Kaya para sa akin okay lang. Ang ganda ng LED strip niya guys oh. So pag play ng music, gagamit lang ako ng flash drive. Ayun mga idol, ang sound check natin dito sa robot speaker na RB290. So far, okay naman siya. Honest thought ko about speaker na to ay okay naman siya as a casual listener. Para sa akin, ito yung mga goods or positive. Una, yung price range nito, about 400 to 500 lang. So, pasok naman sa budget.
Pangalawa po, malakas. Pangatlo, maganda rin yung bass niya. Pangapat, yung design talagang nagustuhan ko. Panlima, naka-stereo ang speaker niya. Ibig sabihin po, dalawa yung speaker. Tapos, yung pang-anim po ay yung inputs. So, napaka-convenient na. Kompleto siya sa inputs. Kung may positive feedback po tayo, ay meron din naman syempreng negative. Hindi naman po perfecto lagi yung item natin. So, yung hindi ko po dito nagustuhan ay yung RGB lights niya ay hindi ko ma-turn off. So, maganda sana na turn off din to para makatipid ng konti sa battery. So, hindi ko po siya mahanap sa manual kasi wala nakalagay. Tapos, yung plastic ng speaker na to ay fingerprint smudges o kapitin po siya ng dumi. So, kung maingat ka po o maselan sa gamit ay kailangan mo talaga siyang punasan. Tapos yung pangatlo po ay yung configuration button niya. So, ito pong plus button, pag diniinan mo ay mag-change siya ng track. So, sa single press naman po ay mag-a-up yung volume niya. Para sa akin, mas maganda sana kung long press ay yung mag-a-up siya ng volume, tapos yung single press ay magpapalit siya ng kanta. Yung speaker na to ay marirecommend ako guys sa mga desktop setup kung may gusto nila, may RGB. Tapos sa mga mahilig manood ng movie, pwede nyo din tong i-add sa TV nyo. Parang soundbar na din kasi yung datingan nito. Tapos kung portability naman ay hindi po, medyo mahaba po itong speaker na to. Kakailanganin nyo lagi ng bag kung gusto nyo siyang dalhin.